Hello guys, nandito na naman ako at syempre ito pag-usapan pa natin ng medyo malalim-lalim pa itong pronouncement ni Inday Sayad sapagkat ang kwento ito naman ay hango sa kwento ng ating puting kabayo at ako'y napaisip na medyo makatotohanan. Hindi medyo talagang malapit sa katotohanan. Okay, sige, pag-usapan natin. Nung mga nagdaang mga content ko sinabi ko na nung announce nito ni Inday Sayed na siya ay tatakbo, sabi ko nga nako maliwanag na agad sa akin maliwanag sa akin pagkatapos niyang sabihin yun na ito ay isang uri ng pananakot sa mga congressman at sa mga ibang politiko pa maging ang mga nasa Senado. So nananakot siya rito Pero so yun, sinabi ko, pananakot talaga to obvious at sinundan pa nito nila Darrell Yap at ng mga vloggers, nag-content na mga bobong-bobo lang ang datingan at pinipilit nila, tayo raw ay natataranta. Paano matataranta tayo? Paano kung may matataranta? Tagal na naming alam yan, mga bobo kayo. Palibasa, mahina ang mga comprehension nitong mga didilis, hindi nyo pa alam na 23 pa lang tatakbo talaga si Inday Sayed sa pagka-presidente at gusto niya maging presidente, di ba? So yun, dinibak-dibak natin pero eto guys, so sinabi nga natin na ito ay maliwanag na pananakot, no? Ito ay maliwanag na ipinapahayag niya rito na okay, pag ako naging presidente, revenge ang aking unang plataforma. Paghihiganti. Kaya tatandaan ko kayo lahat na peperma sa impeachment ko. Tatandaan ko kayo. Kaya ang gawin nyo, huwag kayong pumirma para hindi ako ma-impeach dahil tatakbo akong presidente at sure win ako. Parang yun ang sinasabi niya. Pero eto yun guys. Ito pala yung isa sa katotohanan kaya sinabi niya yun ni Inday Sayad yun. Ito ay nasagip, nahagip ng antena ng ating puting kabayo. Sa sa Makasayad Black, Sa Makasayad Black, hindi lang niya mapangalanan kung sino. Meron talagang merong nangungurumbiste na ibig sabihin, meron ng gustong tumiwalag o humiwalay dito kay Sayad, okay? Sa Makasayad Black. So, ibig sabihin, kung ito ay sa Senado at talagang confirmed na merong gustong humiwalay, talagang matutuluyan si Sayad ma-impeach. Katunayan, sa Senado, may napupuna tayo, di ba? Na biglang parang may sumasagip dito kay Bato at kay Buanggon, di ba? Kaya kung lalaliman pa natin, ako nga ay napasalita ng oo nga bakit nga ba parang nag-soften itong iba at parang tulad ni Bam Aquino nagsalita na dapat dito lintisin. Tapos sila Tito Sen nagsabi na teka hindi naman basta pwedeng hulihin tsaka si Senator Risa hindi pwedeng hulihin kapag on session ang Senado maging siping. So mapapaisip tayo teka. Hindi kaya ito ay strategy para sa darating na impeachment ni Sayad? Para ibig sabihin makumpleto ang 16 at sumobra pa? Kung iisipin mo, hindi naman talaga, ang katapatan naman ng mga ito, hindi naman kay Sayad, kundi na kay kay Fentaboy di ba? Pero eto guys, balik tayo kay Sayad So yun ay ating teorya lang na pwede nga pala. Pwedeng mangyari dahil nga sa di ba, hindi naman kasundo ni Buanggo. Sinasabi ko nga, dati pa, di ba, hindi naman kasundo ni Buanggo yan So, noon pa man, sinasabi ko talagang babaliktad si Bongo. Alam na natin yan. At ina-anticipate natin yan. Pero ngayon, sa mga linyada ng mga pangyayari, sa mga circumstances, parang lalong lumalaki ang posibilidad, At kapag ito ay nangyari, wala na, laglag na, impeach si Sayad. Convicted yan, sigurado ako. Perpetual disqualification at removal from office. By the way, sa mga nagtatanong, paano raw kung mag-resign si Inday Sayad? Wala pong epekto yun. Kahit mag-resign siya dahil ang prayers po ng mga nagsampa ng impeachment case ay dalawa lagi.
ano yun, removal from office. So, once na nag-resign siya, yung removal from office pa lang ang natutupad ron. Wala pa yung tinatawag na perpetual disqualification. Lagi pong magkakabit yan, removal at perpetual disqualification. So, kahit mag-resign siya, parehas lang ang soma total nun. Kaya, hindi yan magre-resign. Maniwala kayo. Okay, balik tayo sa kay Sayad, no? So, ngayon, ito. Ang pagsasalita ni Sayad na yun ay hindi lamang pananakot sa mga congressman, kundi ang pinapatamaan din nito ay para ma-intimidate na kumalas sa kanya yung ilan na nararamdaman niya na congressman, na senador, no, at iba pa mga politiko na nararamdaman niya na kumakalas na rin sa Makasayad Black. Na gusto na rin silang iwan. At ito naman ay very obvious na bakit. Dahil nga doon sa impeachment ni PBBM, nakita natin ang kanilang bilang. Nung isuspindi si Meow Meow, nakita natin ang kanilang bilang, di ba? As in, wala na silang bilang. Katunayan, bakit walang nag-endorso? Bakit walang nag-endorse dun sa impeachment complaint na inihain ito nila anong pangalan ito? Si Mike Diferencia, si Topak Show, si Sabit Sipon, si Paras, di ba? At saka yung may putok sa kilikili, sino yun? Yung babae, anong pangalan ba nito? Si USB. Di ba? So, bakit wala nag-endorso? So, dito pa lang nakikita natin na may mga kumakalas na talagang hindi na solid ang Makasayad Black. Medyo talagang marami na ang mga bumibitaw. At yung sinasabi at ang nahagap nga ng ating puting kabayo, ang isa pala sa dahilan ng salitang yun ay upang patamaan itong mga gusto ng bumitaw, gusto ng kumalas sa kanilang grupo sa Makasayad Black. Na binabantaan din sila ni Sayad na siya ay tatakbong presidente, mag-iingat sila. So, ibig sabihin, 2 birds in 1 stone ang gusto nitong gawin ni Sayad, no? Yung kanyang salita na yon ay pinapatamaan niya yung mga against sa kanya, no? At saka pinapatamaan rin yung mga kasamahan niya na gusto nang bumaliktad. So 2 birds in 1 stone pala yun. At ito ay hindi malayo sa katotohanan. At sabi ko, oo nga, no? Pero syempre totoo yun kasi nga nahagip mismo ng radar ng ating puting kabayo. Radar, nasa loob siya ng kawali, di ba? Oh, nasa inner circle siya, kaya alam niya yun. So, yung isa pala yun sa mga dahilan. So, kaya, naku po, Rudy, isa lang ngayon ang may nagpapatunay na maraming kumakalas na at ayaw na sa kay Inday Sayad. Kaya, Inday Sayad, pangarap mo lang yung akala mo, magtatagumpay ka, nagkakaigi ang pagbabanta mo, utot mo. Hindi yan gagana, maniwala ka. Sa mga didilis, na proud kayo, yung maaga siyang nag-declare, kundi pala naman kayo bobo, saan ka na first time in the history na merong nag-declare ng ganyan, bagamat alam na natin tatakbo yan, pero anong reason bakit magde-declare siya kung ginagaya niya ang style ni Fentaboy? Si Fentaboy, last minute nag-declare. Katunayan, nagpa-substitute nga lang siya. O, di ba, nung nabubuhay pa si Martin Dino, di ba? O, substitute lang siya. Oh, di ba? Ganun ang style, mga last minute. Kumbaga, si Noynoy Aquino, last minute rin, di ba? Kung di pa namatay si Cory Aquino nun, hindi naman yan tatakbo. Oh, di ba? Last minute rin yan eh. Si Inday Sayad, advance mag-isip. Dahil nga takot, at the same time, nananakot. So, dalawang tinatakot niya ha. Yung mga talagang mga against sa kanya, at saka yung mga kaalyado niya na gusto ng bumaliktad. Okay? Meron dyan senador, pero abangan na lang natin kung sino, di ba? Okay, so yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. Matili yung mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!